Ito yung mga financial gains, mga kapiksino, syempre. December ngayon. Dahil sa good karma, yung iba sa inyo guys, yung parang isang buong taon na pinagsikapan nyo, naging mabuting tao kayo, naging mabuting mga intention nyo, parang si universe yung magbabalik na tong mga financial gains na to. Dahil sa mga good karma nyo. Kumbaga parang binibigyan kayo ng mga magagandang rewards ni universe. At saka hindi lang dun sa rewards, no? Parang yung iba sa inyo, nakikita nyo na rin yung mga bunga. Matatamis na bunga ito. Matatamis at saka malalaki. Parang hitik sa bunga, mga kapiksino. Hello guys, hello Gemini. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong March, December 16 to 31 para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Naka-upload na guys sa ating YouTube channel yung inyong 2025 kapalaran para sa bawat zodiac signs. If hindi nyo pa napapanood guys, punta lang kayo sa homepage natin. Hanapin nyo lang yung video para sa zodiac sign nyo. So, unahin natin tong deck na to, mga kapiksi. Ito yung mga additional, ito yung mga mensahe sa inyo ni universe, mga kapiksi. So, ito guys, medyo negative itong mga messages para sa inyo. Unang-una, eruption, no? Pagsubok. For some of you guys, pwedeng, especially dun sa mga nakaka-resonate, yung mga malapit dun sa Mount Canlaon guys, kasi alam nyo naman na nagkaroon ng eruption dun. So, medyo kawawa ng konti yung mga kababayan natin na nandoon. So, for some of you, literal na pwedeng nagkakaroon kayo ng sufferings, mga sufferings. Yes. Dahil sa paghihirap, no? Dahil dun sa pagsabok ng bulkan, mga kapigsi. And for some of you naman, guys, ingatan nyo, pag-ingatan nyo na huwag kayong masangkot sa mga sitwasyon. Ito'y babala. Na huwag kayong umiwas kayo sa mga sitwasyon na maaring magkaroon ng init ng ulo, mga triggers, ganyan. Kasi baka mapahamak kayo kapag ka nagkaroon ng konting away, ganyan. So, iwasan nyo na hanggang maaga, mga kapiksi. Yung mga emosyon nyo, ingatan nyo din, di ba? Para wag kayong sumabog, guys. Yung mga galit, no? Dapat inaalis yan sa puso at hindi inaaligaan kasi kapag sumabog yan, no, talagang nagkukos ng damage, mga kapiksi. And eto naman, ang ibig sabihin nito is parang wag natin masyadong tingnan yung mga bagay sa panlabas na anyo na hindi natin nakikita yung totoong story, no? Especially nowadays guys sa social media, lahat na lang gina-judge, lahat na lang binabash without knowing the full content. Sometimes hindi nyo pakilala, diba? Pero kung makabash kayo, grabihan. Even lalo na sa mga celebrities guys, no? Hindi nyo naman sila kilala, wala naman silang ginagawang masama sa inyo. So, yung opinion nyo, keep it to yourself, mga kapiksi. The moment na nagsalita kayo ng hindi maganda against sa kapwa nyo, imagine kung gaano sila na-hurt. And maaari din yung bumalik sa inyo guys, okay? Kahit hindi nyo pakilala yung mga binabash nyo. Lalo na kung kakilala nyo, diba? So, bago kayo magsalita ng hindi maganda against other people, mga kapiksi, huwag kayong mapanghusga. In short, guys, diba, kasama yan sa 7 deadly sins, mga kapiksi. So, yeah, huwag nyong gawin yun, mga kapiksi. Wala din naman siyang mabuting idudulot sa inyo. And this one is separation, guys. Maaari magkaroon ng hiwalayan. This is both positive and negative, mga kapiksi. Sa negative, guys, maaaring may mahiwalay sa inyo. Ibig sabihin, maaari kayo magkaroon ng separation sa isang bagay, sa isang tao, or sa isang sitwasyon na importante sa buhay nyo. So, that's negative, mga kapiksi. Sa positive naman, you need to separate yourself dun sa mga nega tao, nega
toxic tao, toxic bagay, toxic na sitwasyon. Kumbaga parang sinasabihan ka na ikaw na mismo yung umiwas. Ilayo mo yung sarili mo sa mga ganong klase ng gawain, sa ganong klaseng pattern, anything nega, mga kapiksi. Kasi unang-una, pwede siyang mag-backfire sa'yo. Pangalawa, wala naman siya magandang idudulot sa inyo, mga kapiksi. So, you have to learn to separate yourself sa mga ganon para hindi na kayo lumala. Nakikita nyo ba yung mata? Yeah. For some of you, parang someone is watching you, mga kapiksi, no? So, medyo mag-ingat na lang din kayo, guys. Okay? Yung iba, parang feeling ko kung nakipaghiwalay na kayo or let's say for example sa relationship, kung nakipaghiwalay na kayo, parang minamanmanan ka pa rin or ini-stalk ka pa rin nung person mo, mga kapiksi. So comment down below, guys, if naka-resonate sa inyo yan. Tingnan natin yung ganap sa inyo, mga kapiksi, ngayong December 16 to 30. Shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin ngayong December, una, magbibigay tayo ng 15% discount. Pangalawa, magbibigay din tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal sa pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life, mga kapiksi. And meron din tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo. 20% discount until December 31. Kaya i-avail nyo na, mga kapiksi. So, napaka-positive nitong energy nyo, Gemini. Kayo ay nirepresent ng King of Swords sa ating spread, mga kapiksi. Unang-una, meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, pwedeng may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with a water sign. Ito yung mga financial gains, mga kapiksi, no? Syempre, December ngayon, dahil sa good karma. Yung iba sa inyo, guys, yung parang isang buong taon na pinagsikapan nyo, naging mabuting tao kayo, naging mabuting mga intention nyo, parang si universe yung magbabalik na tong mga financial gains na to dahil sa mga good karma nyo. Kumbaga parang binibigyan kayo ng mga magagandang rewards ni universe. At saka hindi lang dun sa rewards, no, parang yung iba sa inyo, nakikita nyo na rin yung mga bunga, matatamis na bunga ito, matatamis at saka malalaki, parang hitik sa bunga, mga kapiksi, no? Hitik sa bunga, ibig sabihin yung saktong-sakto yung bunga, malalaki, ganyan. Di ba pag sinabing hitik sa bunga, malalaking bunga, madaming bunga. So, ganun yung parang na-experience nyo ngayon, Gemini, sa buhay nyo, kasi super binibless kayo ni universe and sobrang binabalik sa inyo yung mga good karma nyo dahil sa pagiging mabuti nyo, mga kapiksi. And magtutuloy-tuloy ito, guys, dahil sa steady effort nyo din, no? So, pag steady yung effort nyo, ibig sabihin ng steady, tuloy-tuloy, diba? Steady, consistent na effort nyo, mga kapiksi, parang very smooth, very suabe yung magiging transition nyo from 2024 to 2025, mga kapiksi. At saka parang mas marami ka ng me time ngayon, no? Pag sinabing me time, parang mas makakapagpahinga ka na, mas makakapag-relax ka na, mas meron ka ng peace of mind, mga kapiksi, kasi money is already working for you. Kumbaga dati, if you work for money, ngayon money is working for you, no? Yung mga bunga ng pagsisikap mo dati, binabalik na yan sa inyo ngayon, mga kapiksi. And maraming parties dito, guys, no? So, ano naman yan, given naman yan. Pero yung iba sa inyo, imbes na nagpa-party, nakikipag-meeting pa
business meeting pa. Lalo na sa mga negosyante o kaya client meeting. Yung mga may project, no? Let's say, for example, project-based kayo, yung trabaho nyo, freelancer kayo, parang no, pumapasok pa yung mga project. So, imbes na magpahinga ka kasi holiday season, parang ginugugol mo yun para magkaroon pa ng mas maraming project. And eventually, pagpasok ng January, guys, as in super busy kayo, nararamdaman ko rin pagka-busy nyo dahil dun sa mga projects na na-commit nyo. Okay? Syempre, it's still a win-win. It's a win-win situation para sa inyo, mga kapiksi, kasi pera yung katumbas niyan, guys. So, what else? Wag din kayo masyadong guys, kasi yung iba baka kinukulang na kayo sa tulog, no? So, sa sobrang sipag nyo, baka nagkakaroon kayo ng sleep deprivation, mga kapiksi, baka nagiging anemic din, no? Kasi 'di ba pagkakulang sa tulog, nagiging anemic. So, wag nyo ring pabayaan yung sarili nyo, guys. And sobrang daming opportunities, mga kapiksi, no? As in, yung iba mataas pa, parang mataas pa yung ililipad nyo, mataas pa yung pupuntahan nyo. Yung iba, kung meron kayong parang isa din sa mga option ng iba sa inyo is mag-abroad or lumipad, lumipad para mag-abroad. So, kino-consider nyo din yan, mga kapiksi, pero parang pinagpaplanuhan yung pang mabuti, guys, kung ready na ba kayo. So, sa mga kapiksi natin na nagbabalak mag-abroad, push nyo lang yan, mga kapiksi. Planuhin munang mabuti, guys. And ang importante is magsikap kayo sa sarili nyo, invest sa sariling kaalaman, planuhin mabuti yung mga gusto nyong gawin sa buhay. Meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra, at saka earth sign. Yung iba sa inyo, guys, more on planning kayo itong panahon na to kasi papasok na yung 2025. So, parang pinaplano nyo na kung ano yung mga magiging atake nyo sa buhay ngayong 2025. So, sa mga regular na viewers na natin dito, and ganun din sa mga bagong viewers, no? Palagi akong encourage na magplano, short-term goals at saka long-term goals for every year, mga kapiksi, para ma-monitor nyo kung nagkakaroon kayo ng progress sa buhay or naging stagnant lang yung buhay nyo, mga kapiksi. Mas maganda pa rin yung may plano. So, encourage ko kayo, guys. Ito na yung best time para sa inyo na magplano. Okay? So, ito, guys, i-mind nyo na to sa comment section. Itong mga magagandang good karma na to. Itong mga financial gains na to. At saka itong mga other opportunities pa, especially do sa mga mag-a-abroad, mga kapiksi. Kung naka-resonate kayo, comment down below and i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Okay, ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.